Magandang araw po mga kaparokya. Ako po si Father Romel Felizardo. Halina't pagyabuin natin ang salitang bubusog sa atin. Halina tayo'y magminandal. Ano-ano nga ba ang aral na itinuturo sa atin ngayon sa pagdiriwang natin ng ikalawang linggo ng Kwaresma? Narinig natin sa ating Ebanghelyo ngayon ang kaganapan sa Transfiguration of Christ o ang pagliliwanag sa bagong anyo ng Panginoon. Ito ay isa sa mga misteryo ng liwanag na pinagdinilayan natin sa tuwing tayo ay nagdarasal ng Santo Rosario. Una, kasama sa pagsunod natin kay Jesus ay ang ihanda niya tayo katulad ng kung paano niya inihanda ang kanyang mga alagad noon sa anumang bagay na daranasin natin sa hinaharap. Sa pagliliwanag sa bagong anyo ng Panginoong Hesus, ipinapakita nito that He is the great I Am who is for us and will be with us until the end of time. Binibigyan niya tayo ng isang bagay na pwede nating panghawakan at pwede nating kapitan. Ipinapakita niya sa kanyang mga alagad na siya ang tunay na Diyos. Pangako ng Ama, mula sa Ama, babalik sa Ama, pero hindi mag-isa, isasama niya tayong lahat na nananalig sa Kanya. Ikalawang aral, habang sumusunod tayo kay Jesus sa direksyon na hindi natin tiyak ang kahihinatnan, mahalagang buksan pa rin natin ang ating tainga upang makinig sa Kanya dahil sa huli, tayo rin naman ang makikinabang sa gagawin nating pakikinig sa Kanya. Ang Ama na rin ang nagbilin, pakinggan natin siya. Ang kanyang mga salita ay para sa atin at makabubuti sa atin. Maaring naririnig natin si Jesus na nagsasalita sa ating panalangin at sa ating mga karanasan, ngunit may mga pagkakataong pinipili nating hindi makinig. Ang pakikinig natin kay Jesus ay nangangailangan ng paggamit ng ating kalayaan. Maaari nating piliin kung sino ang ating pakikinggan at piliin natin sana na makinig kay Jesus. Ikatlong aral, ang buhay ay higit na mas malawak, higit pa sa kayang makita ng ating mga mata. Kaya mayroon pang mas higit sa ating mga paghihirap. May higit pa sa ating mga takot at kalungkutan. May higit pa sa ating mga galit at sama ng loob. Ang manatili o lumagi sa iba't ibang mga negatibong damdamin dulot ng mga di magandang karanasan sa buhay ay isa lamang sa mga opsyon na pwede nating piliin. Tandaan natin palaging may mabuting opsyon. At ang pakikinig kay Jesus ay hindi lamang isang mas magandang opsyon, kundi ang pinakamagandang opsyon na maaari mong piliin sa ngayon. Gaya ng sinabi ni Jesus, huwag tayong matakot, huwag tayong mabalisa. Manalig tayo sa Diyos at manalig din tayo sa Kanya. At panghuli, sa ikaapat na aral, ang pagkakita kay Jesus sa kanyang pagbabagong anyo ay nagpapaalala sa atin na ang mundong ito ay hindi natin huling tahanan. Hindi rin sa pagdurusa matatapos ang ating buhay at lalong hindi sa kamatayan. Sa bawat kamatayan ay mayroong muling pagkabuhay na naghihintay sa atin. Ang pagbabagong anyo ni Jesus ay isang paalala sa ating lahat na kung tayo ay magsisikap na tuparin ang misyon na ating natanggap mula sa Diyos, ito rin ang magiging daan upang tayo'y makibahagi sa kaluwalhatian ng pagbabagong anyo ng ating Panginoon. Kapag nakatuon tayo sa ating mga tungkulin at paglilingkod na ginagawa sa kapwa, gaano man ito kahirap, maaari tayong makibahagi sa kadakilaan ni Jesus. Kaya naman, ang panahong ito ng Kwaresma ay dapat ay maging pagkakataon para sa ating pagpapanibago at muling pagtatalaga ng ating mga sarili upang maglingkod. Binibigyan tayo ng paunang patikim sa kaluwalhatian na naghihintay sa atin sa dulo ng ating paglalakbay pabalik sa tahanan ng ating Ama. At naway ito rin ang pagkuhanan natin ng lakas ng loob, pag-asa, na palaging makapagsumikap na magbigay ng sarili sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Sa pagpapatuloy nating pumasok, mga kapatid, sa diwa ng panahon ng Kwaresma,
Ipinapaalala sa atin ang mapagmahal na presensya ni Jesus sa ating buhay at sa kabila ng ating mga kahinaan at limitasyon ay patuloy niya tayong tinatawag upang tuparin ang ating misyon sa buhay. Naway, patuloy tayong magbago sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Diyos at ibigay natin ang lahat ng papuri at kaluwalhatian na nararapat lamang sa Kanya. And as we continue our own present struggles in life, always remember that we are not breaking apart, but breaking through. We are not falling apart. We are falling into right places. We are not just changing, we are becoming. God is shaping us to become the best person according to how He would like us to become. Naway, patuloy tayong maging masigasig at muli nating italaga ang ating mga sarili sa partikular na misyon o gawain na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Nawa tayo ay maging lakas at pagmulan ng kagalakan, pag-asa at inspirasyon ng ating kapwa. Amen. Sana'y nabusog kayo sa ating inihandang minandal. Narinig na natin ang salita. Halina't ito'y ating isagawa.